Welcome to Sunday Worship Service with our pastor, Pastor Kim Lantada. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Okay, so mayroon po ba kayong binabantayan sa buhay? Binabantayan? O yung bang, meron ka bang yung binabantayan mo yan, sapagkat kapag hindi mo nabantayan yan, parang ikamamatay mo yan. Kaya ganun ka na lang talagang magbantay, mga kapatid. Halimbawa, yung asawa mo, ay talagang bantay sa lakay, binabantayan mo yan. Para sila, naku po, pag hindi ko nabantayan to, babaero ito mga ganun. Hindi ko ata matatanggap yun. Minsan nga nababanggit lang naman, papiro naman, pero birong-biro lang naman talaga yon. Sabi ko, Art, kung magkababae kaya ako, anong gagawin mo? Ay, wala lang usapan, isusoli na kita. Kung manlalaki, puri ng Panginoon. So, yung iba naman, ang binabantayan nila ay yung kilay. Because kilay is life. Makilay ang buhay. Ayan, bantay na bantay yan. Ako po. Pero iba seriously yung kanilang reputasyon. Talanggat maaali, inaalagaan po nila, pinaglalaban po nila yan, ang kanilang reputasyon. Yung iba naman, ang binabantayan nila, siyempre, yung baka blood sugar o blood pressure, lagi tayong nakatutok dyan, lalo na kapag mainit, o kaya may heartbeat natin, mga nag-aaral, nagpapaaral, yung grade ng ating mga anak, binabantayan natin yung kanilang mga pag-aaral dahil gusto natin talaga silang makatapos, parang iniisip natin na sila ang sasalba sa ating kahirapan. Yung kalusugan natin. Pero meron akong kilala, ang binabantayan yung pimple niya. Lagi niyang tinitingnan, parang kamatis na raw kasi sa laki. Parang gano'n, But seriously, there's nothing wrong naman po pag mayroon tayong mga binabantayan talaga. Ano man yan na binabantayan natin, mga kapatid. Kaya lang, ang madalas na pagkukulang natin, na meron tayong hindi nababantayan na siyang pinakamahalaga rin naman sa lahat. Mga kapatid, itong sinasabi sa Proverbs chapter 4, verse 23 na ating binasa, guard your heart above all else. For it is the source of life. Of course, the heart is not the life, but it is the source of life. Parang dito po dumadaloy ang lahat sa buhay natin. Mga kapatid, that's why the title of this message is Guard Your Heart. Okay? So, pwede bang pakipusuan mo muna yung katabi mo? Iba ganun daw ganyan, Ilaganon nila yung katabi nila. Pakipusuan mo nga yan, kapatid. Kasi alam niyo po ba kung ano ang puso, iyon ang nagiging kalagayan ng ating buhay. Kung masaya ang buhay mo, sapagkat masaya ang puso. Amen? So, dito idinadaloy, springs of life, diyan bumubukal. Diyan mo makikita, mga kapatid, kung ano ang iyong nagiging pag-iisip, kung ano ang iyong nagiging pakiramdam, at sa puso yan. At kung ano ang iyong nagiging pagkilos, puso rin yan, mga kapatid. Kaya lang, pag hindi mo nabantayan ang puso natin, kaya sabi, guard your heart, pag hindi mo nabantayan yan, mga kapatid, kaya minsan, kapag ikaw ay nainis, ay para bang gano'n na lang. Welcome na welcome sa'yo. Ikaw ay galit na galit, ay okay lang yan. Kasi nga, bakit gano'n? Yung okay lang, sana mainis, pero yung inis na inis, galit na galit, parang okay lang sa'yo. Yung mga hindi magagandang pakiramdam, okay lang sa'yo, mga iniisip natin, okay lang sa'yo. Bakit nagiging okay yon? Hindi naman talaga dapat okay yon. Di po ba? Amen. Bakit parang okay lang na nagagalit, naiinis, manatiling ganon. Kasi nga, hindi mo nababantayan yung puso mo. Okay sana kung
mga nagpapasaya sa'yo, nagbibigay sa'yo ng kagalakan, nagbibigay sa'yo ng kapayapaan, welcome. Ayan. Kasi kapag tinanggap natin yon sa puso natin, ay nagiging ganun ang kalagayan ng buhay natin. Kaya lang, pag hindi mo binantayan ang puso mo, pwede yung mga nakakainis ang pumasok dyan. Yung mga kainis-inis, ikinagagalit natin. Wala naman sanang problema na mainis, magalit, ano po. Dapat ang kinagagalitan at kinainisan natin yung mga hindi mabuti. Ano po, yung mga masama. Kaya lang, hindi na mismo dun sa gumagawa ng masama. Sabi nila, bakit si Jesus nagagalit? Bakit si Jesus naiinis? Totoo naman, kaya lang, si Jesus hindi lumalampas. Eksakto lang. Tayo lumalampas. Si Jesus nagagalit sa mga ginagawang masama. Kinainisan ng mga gawaing masama. Tayo, tama rin yun. Kaya madalas, lumalagpas tayo pag hindi mo binantayan. Mismo na doon sa tao, naiinis ka. Napopuot na tuloy tayo doon sa tao. Si Lord, hindi ganun. Kaya dapat, babantayan ang puso. Amen? Sabi mo sa kanila mo, guard your heart. Isa yan ang problema natin, mga kapatid. Pag hindi mo na-control yun kasi hindi mo siya nababantayan. The condition of your heart determines the quality of your life. Puso yan. Kaya nga kapag mali ang puso, may tama ang ulo. Di ba? At kapag nasaktan ang puso, nananakit ang nguso. Napansin niyo ba yun? Nakapagsalita ng masakit, sapagkat nasaktan ang puso. We cannot give what we don't have. Hindi naman po pwedeng masaya ang puso tapos ikaw ay nananakit. Alam mo, masaya ang puso ko. Yung kalagayan ng buhay ko ay masaya-masaya sa paking kita. Hindi naman pwede yun, mga kapatid. Ano po? So, kaya nakasasakit sapagkat nasaktan. Ito po yan eh. Kaya dapat nababantayan natin. Kasi pag sinabing puso, mga kapatid, lahat yun sa loob natin. Pag sinabing masama ang loob ko, ibig sabihin nasaktan ng puso, masama ang puso. At kaya minsan kinagamit din translation sa puso ay yung isip, lahat ng nasa loob natin. Yan. Siyempre kung ano talaga yung nasa loob, yun talaga tayo. Tingnan mo ulit katabi, pakipusuan mo. Maaring nakangiti, di ba? Pero, yung talagang laman ng puso niya, nasa loob yun eh. Maaring masama ang loob niya sa'yo, pero nakangiti. Asar na sa'yo yan, pero nakangiti. Kasi nandito talaga ang buhay. Kung ano yung laman ng puso, talagang kalagayan ng buhay natin. Kaya importante nga binabantayan po natin yan. Amen? So, kaya ito yung mga dapat bantayan sa puso natin. Ano po? Bakit pinababantayan sa atin ito? Number 1, you need to guard against an unfaithful heart. Sabi nga natin, unfaithful heart. Ayan. Lalo na yung mga unbelieving heart. Ika nga. Yung nawawala na tayo ng paniniwala. Alam nyo, bilang mga Kristiyano, sa totoo lang, dapat manatili tayong mapagbantay sa ating mga puso. Lalong-lalo na sa ating mga pananampalataya. Mga kapatid, huwag nating hahayaan na merong manatiling pagdududa, pag-aalinlangan, pagkatakot ang ating mga puso. Sapagkat ang sabi ng Hebrews 3, sa aklat ng Hebreo, Kabanata 3, talatang 12, kaya mga kapatid, mag-ingat kayo. Ayan. At baka, ibig sabihin, posible. Maaring hindi ngayon, pero maaari pa rin, posible pa rin, na maging masama ang puso ninyo. Na siyang magpapahina ng pananampalataya nyo. Hanggang, hindi pa natapos,
hanggang sa lumayo kayo sa Diyos na buhay. So saan nagsisimula yun, mga kapatid? Kapag hindi nabantayan ng puso, kahit pala Kristiyano na, posible pa rin na magkaroon ng panghihina ng kanilang pananampalataya sa Diyos. Hanggang sa ano raw, kapag pinabayaan natin yon at hindi talaga natin binantayan, hanggang tayo ay lumayo na sa Diyos. Ibig sabihin, saan nagsisimula ang lahat? Bakit ang isang tao ay nalayo sa Diyos? Sapagkat pinanghinaan ng kanyang pananampalataya. Saan ba nanggagaling ang ating pananampalataya? Di po ba dahil sa paniniwala natin sa salita ng Diyos? Amen. Nagiging epektibo ito pag pinaniniwalaan po natin ito. Mga kapatid, nawawala ng effect ito kapag hindi natin pinaniwalaan. Pero yung mga babala din dito na sinasabing maaaring mangyari sa mga hindi naniniwala, ay mangyayari rin sa atin, mga kapatid. So, yung salita ng Diyos, hindi humihina yan. Ang humihina, yung paniniwala natin sa salita ng Diyos. Kapag pinaniwalaan natin ang salita ng Diyos, ito ay nagdudulot ng pananampalataya at mahalaga ang pananampalataya sa Diyos. Because without faith, it is impossible to please God. Napakikilos ang Diyos sa buhay natin kapag may nakikitang pananampalataya sa atin. Kaya lang pag humihina yan dahil hindi natin binantayan ang puso natin hanggang tayo ay malayo na sa Diyos. Kaya kahit dumadalo naman, kahit may ministry na, mga kapatid, kahit tumagal na Kristiyano, kapag hindi nabantayan ng puso, pwedeng humina ang pananampalataya. Pwedeng humina yung ating paniniwala hanggang sa tayo ay lumayo na. Ano sabi ng salita ng Diyos? God looks at the heart. Ang Diyos tumitingin sa puso natin. Kaya lagi ko sinasabi, pag nagsiseminar dito, ay hindi naman gitara mo ang titingnan ni Lord kapag tumugtog ka na. Hindi naman yung drums, hindi naman yung boses mo ang uunahin tingnan ni Lord. Ang una talagang titingnan ni Lord, puso pa rin. Amen? Yung kalagayan ng buhay mo, doon mayroong mas malasakit ang Panginoon. Kahit itong pag-upo mo ngayon, pakikinig mo ngayon, ang titignan pa rin sa iyo ni Lord dyan, yung puso mo. Amen? Pakipusuan mo ulit yung katabi mo. Ano ba sa tingin mo dyan? Ngayon, pag sinabing God looks at the heart, ano ba yung titingnan niya sa puso natin? Dalawa lang naman. Dalawa lang ang tinitingnan ni Lord sa puso natin kapag tinignan niya yan. Gitara ka na, titingnan niya yung puso mo. Umupo ka na dyan, titingnan niya yung puso mo. Nagturo ka na rito, titingnan niya yung puso mo. Ano ba yung dalawang bagay na yon? Okay, una, yung pagiging believer. Pangalawa, yung pagiging unbeliever. Yan ang titingnan ni Lord sa puso natin, mga kapatid. Halimbawa, may mga tao talagang, may mga makikita tayo, mga unbelieving unbelievers. Ito yung mga hindi Kristiyano. What can you expect? Siyempre, hindi naman agad-agad maniniwala yan sa salita ng Diyos. Sapagkat hindi sila mga mananampalataya. So, hindi nila magagawang manampalataya dahil hindi sila mananampalataya. So, they are unbelieving unbelievers. Meron din naman mga believing unbelievers. Ito, mga hindi rin Kristiyano ito, pero open naman sila. Nakikinig din naman sila. Naniniwala din naman sila. Kaya lang, hindi pareho ng paniniwala natin. Halimbawa, patungkol sa Diyos. Naniniwala sila sa Diyos, pero magkaiba tayo ng paniniwala sa Diyos. Magkaiba tayo ng nagiging relasyon natin sa Diyos. Because they are not Christians. The truth, mga kapatid, ay wala talaga silang relasyon sa Diyos. Maaaring ang isang tao mayroong relihiyon, pero hindi ibig sabihin ay mayroon ng relasyon sa Diyos. Dito po sa atin, ang pinagdidiinan po natin na pinakamahalaga sa lahat ay yung magkaroon ka ng relasyon sa Diyos. Amen? So meron naman talaga yung may mga relasyon sa Diyos, yung mga believing believers. Ayan, ito yung talagang mga mapaniwalain. Basta sa Diyos, naniniwala ito. Mabilis niyang paniwalaan ang anumang sinasabi
basta nasa salita ng Diyos, basta ito ay sa Diyos, talaga namang pinaniniwalaan niya ito. Amen? Ang mahirap, yung ikaapat, yung unbelieving believers. Yan. Unbelieving believers. Ito, Kristiyano rin ito. Kaya lang, mga kapatid, kahit Kristiyano na, ito yung mga kahit dumadalo naman, active naman, kahit may ministry na, pwede pa rin naman talagang may kasamang panghihina sa pananampalataya yan, mga kapatid. So anong ibig ko sabihin yan? Yung hindi sila gaanong naniniwala pa rin sa salita ng Diyos. Yung bang namimili pa rin ang pinaniniwalaan nila sa salita ng Diyos. Hindi lahat ay talagang nagagawa nilang paniwalaan. Pinipili pa rin nila ang kanilang paniniwalaan na salita ng Diyos, mga kapatid. Kaya yung iba, minsan mas naniniwala pa sila sa sinasabi ng iba kaysa sa sinasabi ng salita ng Diyos. Yung iba nga, mas naniniwala pa sa mga post o mas nagbabasa pa sa post sa mga Facebook imbis na facing the real book. Mga kapatid, mas naniniwala pa tayo doon kaysa sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya dapat babantayan talaga natin yung puso natin sapagkat sa totoo lang, mga kapatid, ang buhay ay hindi lang naman dito sa lupa. Ang buhay po ay hindi lang panlupa kasi kung panlupa lang ang buhay natin, wag lang tayo magsama-sama rito. Ba't nagsasama-sama pala tayo? May kanya-kanya naman tayong buhay sa mundong ginagalawan natin ito, mga kapatid. Kaya lang, we're not talking about life here on earth. Pinag-uusapan din natin ito, yung kabilang buhay hanggang panlangit po ito, mga kapatid. Amen? Kaya nagsasama-sama pa rin tayo. Kasi kung hindi panlangit, hanggang langit, at hanggang dito lang sa lupa, kanya-kanya na tayo, mga kapatid. May kanya-kanya tayong buhay May kanya-kanya tayong pamilya. Di po ba? Kaya lang yung pamilya natin, hindi lang panlupa. Meron din tayong tinatawag na pamilya sa langit. Kaya kailangan, nagsasama-sama pa rin tayo. Amen. Palakpakan natin si Lord. Bakit pa tayo nagbabasa pa ng Biblia? Kung panlupa lang naman, marami naman po pwedeng basahin mga libro. Di libro na lang, mga turo ng tao, basahin mo. Ba't magbabasa ng Bible? Kasi nga ang buhay, hindi lang panlupa, panlangit din. Tayo pinagbabasa ng salita ng Diyos. At kaya ka narito rin. At bilang mga mananampalataya na hindi lang puro dito, importante talaga, guard your heart. Paano mo mababantayan ang puso mo, mga kapatid? Ano po? Una, yung pagsusuri, lagi mong suriin ang puso mo. Yung sarili mo. Search your heart. Katulad ni David, di ba? Sabi niya, Lord, search my heart. If there is in my heart, cleanse me and forgive me. Ayaw ni David, na talagang may kasalanan sa buhay niya, sapagkat alam niya kung ano nagagawa ng kasalanan sa buhay na merong kaugnayan sa Diyos. Amen po ba? Are you following? Naintindihan niyo ba yung ating pinag-uusapan ngayon? Kung bakit sinasabi sa atin na bantayan sapagkat hindi naman ang Diyos ang magbabantay ng puso natin? Huwag mo sabihin, Lord, guard my heart. Hindi po. Ikaw ang inuutosang magbantay sa puso mo sapagkat nabubuhay ka pa sa mundong ito, mga kapatid. Amen. Sabi mo rin sa katabi mo, guard your heart. Kaya dapat araw-araw nagpapasuri tayo sa Diyos. Pinapakita, inihaharap natin sa Diyos, Lord, search my heart. Dapat dyan natin bubuksan kay Lord ang puso natin, mga kapatid. Kung binubuksan mo sa mga galit, sa mga nakakainis, sa mga nakaka-stress, sa mga pagkatakot, pangamba, pagdududa ang puso mo, maganda buksan mo rin sa Panginoon yan. Amen. At mahalaga rin, para manatili tayong tapat ang puso natin, mga kapatid, mga bagay na nakalulugod sa Diyos, importante pong mapaunlad natin ang ating relasyon sa Diyos. Yung ating ugnayan sa Diyos. Dapat lalo tayong napapalapit sa Diyos. Kamusta ba ang relasyon natin sa Diyos? Mahal tayo ng Diyos, pero nagagawa mo na rin bang mahalin ang Diyos? Ulitin ko, mahal ka po ng Diyos, pero nagagawa mo na rin bang mahalin ang Diyos? Mga hindi kayo makasagot, Gaano mo na ba kamahal ang Diyos? Ang Diyos sukdulan ng pagmamahal sa atin. Pero tayo ba? Gaano na natin kamahal-mahal ang Diyos, mga kapatid? So masarap din yung nagmamahal tayo, hindi lang tayo nilikha para mahalin, ginawa rin tayo ng Diyos para magmahal, lalong-lalo na sa Diyos po natin na may bigay ng buhay. Amen?
So dapat tiyakin mo, guard your heart. Yung kalagayan ng buhay mo, kamusta ba? Ito ba talaga ay lalong go sa kaugnayan mo sa Diyos? Nakikilala mo ba talaga ang gusto na? Mga kapatid, sa bawat araw, sa bawat linggo, sa tuwing lalapit tayo sa Diyos, may nade-develop ba sa atin? Mga kapatid, nakikilala ba natin ang Diyos? Mas napamamahal na sa atin ang Diyos? Napapalapit na tayo sa Diyos? Importante po yan, mga kapatid. At pangatlo, siyempre, yung pagtanggi sa tukso. Talagang dito sa mundo, dahil sa kasalanan, marami na talagang tukso para magkasala, sapagkat hindi ka naman magkakasala kung hindi ka muna tutuksuhin. Ang tukso ay hindi kasalanan, pero pag natukso ka, nagiging kasalanan po yan. Kaya bantayan naman natin ang ating puso sa mga bagay na ganyan, mga kapatid. Amen! Okay, so guard against unfaithful heart. Dapat tuloy-tuloy tayo. Sabi mo sa katabi mo, dapat tuloy-tuloy. Kamusta? Pakipusuan mo uli yung katabi mo. Kamusta na ba ang kalagayan ng kanyang buhay? Mga kapatid, tapat pa ba sa Diyos? Ang Diyos natin ay tapat. Pero sa tuwing makikita natin yon, huwag naman nating sabihin, Lord, salamat sa katapatan mo sa kabila ng pagiging hindi ko tapat. Tapat ka pa rin. Sa umpisa lang yon. Dapat matapos mong hindi ka maging tapat dahil nakita mo na yung katapatan ng Diyos. Anong gagawin mo? Salamat Lord, tapat ka pa rin. Mananatili akong hindi tapat. Kasi sa tuwing hindi ako tapat, nagiging tapat ka. Ganun ba yun mga kapatid? Tatapatin ka talaga ng Diyos. Dapat the more na nakikita mo yung kabutihan ng Diyos, bumubuti ka rin. Amen? Ba't mo ba nakita yung kabutihan ng Diyos? Kasi sa kabila nung hindi ka mabuti, nakita mo yung kabutihan ng Diyos. That's why Paul says, when I am weak, I became strong. Mas nakikita niya yung biyaya, pero nagpapabago po yun. Pag nakita mo yung kabutihan at katapatan ng Diyos, hindi para konsintihin tayo na manatili tayo sa ating kalalagayan na hindi nagiging tapat. Ipinapakita ng Diyos ang katapatan niya sa kabila ng tayo ay hindi tapat. Paano? Maging tapat ka na. Amen? Dapat nagpapabago ng kalagayan ng buhay natin yan, mga kapatid. If you are unfaithful, God is faithful. Now, because you see and experience the faithfulness of God, be faithful. Guard your heart. Huwag kang manatiling hindi tapat. Guard your heart. Huwag kang manatiling hindi mabuti. Hindi maganda ang kalalagayan mo. Andyan ang Diyos, tapat ang Diyos, ipapakita niya yan. Mabuti ang Diyos, hindi siya nagbabago. Ipapakita niya yan, ipapadama niya yan, ibabahagi niya yan, hindi para konsintihin ang bawat isa sa atin, mga kapatid. Kung hindi, maging tulad tayo ng Panginoon. Amen? Pakipusuan mo uli. Maya-maya, may pagbabago na yan. Dapat maya-maya, may pagbabago. Ano po, mga kapatid? Number 2, dapat nating bantayan sa puso natin kasi ang puso hindi nagiging tapat. Bantayan natin yan. At pangalawa, guard against an unsteady heart. Kasi yung iba talaga, hindi nila nagagawa magtuloy-tuloy sa pagharap sa Diyos. Yung iba, nagagawa nilang tumalikod sa Diyos. Yung salitang pagtalikod, may katumbas pong salitang backslide. Kapatid, iwasan po nating tumalikod sa Diyos. Dapat magawa nating laging nakaharap sa Diyos. Mahirap yung po tayo ay nakatalikod sa Diyos. Kakausapin tayo na nakatalikod tayo. Na narito tayo, nakatalikod tayo. Ikaw gusto mo bang may kausap na nakatalikod? Mag-usap talikuran. Mag-usap kayo ng talikuran. Maganda ba yung ganon? Kaya nga mayroong isang church, binago niya ang seating arrangement. Kasi dito, tingnan mo yung nasa harap mo, puro batok. Nakatalikod, di po ba? Kaya ang ginawa niya ganito. 2 side lang. Dito, one side and the other side. Left side, right side. Tapos nagharapan. Para nga naman ang nakikita, mukha. Pagkakausapin tayo ng Diyos, nakaharap tayo sa Kanya. Hindi tayo dapat nakatalikod sa Kanya. Siguro minsan inisip mo, sana gumawa lang ng Diyos ang mata, dinagdagan niya pa ng 2 para mailagay sa halalikod ko. Ano kaya ganun ang ginawa ng Lord? May ilong ka rin sa likod.
may bibig ka rin sa likod, back to back, ika nga, mga kapatid, di ba? Kaya pa, minsan, nakikipagkwentuhan ka, may kausap ka sa harap, sabay may kausap sa likod. Pwede kaya yung ganon? Bakit kaya hindi ginawa ng Diyos yun? Pwede naman sana, di po ba? Amen? Pwede naman sana yun. 4 ang mata mo, 2 sa harap, 2 sa likod. 2 ang ilong mo, isang okay, isang hindi. At least may option pa. Di ba? Eh bakit hindi ginawa ng Diyos yun? Kasi nga ayaw ng Diyos ng tumatalikod. Amen? Para ipakita niya, gusto niya lagi tayong nakaharap sa Kanya. Lagi tayong lumalapit sa Kanya. Amen? Pagpakan natin si Lord, napakabuti at napakagaling ni Lord talaga, mga kapatid. Hallelujah. Kaya sabi ng Proverbs 14, verse 14, ang tumatalikod ng kanyang puso ay mabubusog ng kanyang sariling mga lakad at masisiyahang loob ang taong mabuti. Yung taong mabuti, yun yung hindi tumalikod. Pero ang pinagdidiinan niya rito, yung tumatalikod. Ang sabi rito, ang tumatalikod ng kanyang puso. Po pwedeng nakaharap ang mukha mo, pero ang puso ay nakatalikod. Diba? Po pwedeng nakaharap ang mukha mo, pero isnab ang puso mo. Diba yung gano'n yun? Yung hiningitian mo ang isang tao, pero meron ka na palang tampo, meron ka na palang hinanakit, meron ka na palang sama ng loob, yung nilalaman ng puso mo. Kasi hindi naman nakikita yon, ang Diyos lang talaga ang nakakakita nun. Mga kapatid, kaya sabi rito, ang tumatalikod ng kanyang puso ay mabubusog ng kanyang sariling mga lakad. So anong ibig sabihin nun, mabubusog? Ito po yung sinasabi, yung kahit mali, akala mo tama na. Ibig sabihin, pag ikaw ay nandoon na sa pagtalikod, minsan kasi, sa totoo lang, nakaharap tayo sa Diyos, dapat papahalapit tayo sa Diyos. Kaya lang problema sa atin, mga kapatid, pag hindi mo nabantayan ang puso mo, hinayaan mong pumasok ang mga bagay na kahit pampalayo sa Diyos. Kaya minsan yung iba naman, imbis na pampalapit, nakaharap nga, pero papalayo sa Diyos. Ayan. Siyempre, pag malayo ka na sa Diyos, mga kapatid, ang tendency, what will happen? And then, tatalikod ka na. Hanggang ang pagtalikod mo, siyempre, imbis na dito ka pa rin sana, kaya lang, dito na ang direksyon mo, hanggang sa malayo ka na, nakatalikod sa Panginoon. So, ang tendency, akala mo tuloy, yung mali, tama. Yung tama ay mali. Nabubusog mo na yung sarili mo sa kamalian. Kasi tinatalakay dyan, yung tumalikod na. Naintindihan niya, mga kapatid? Hanggang nagtutuloy-tuloy. Kasi pwede namang ganito. Pwede namang nasa church ka, pero wala ka kay Lord. Hello? Pwedeng nasa church ka, pero wala ka kay Lord. Pwede rin naman malapit tayo sa isa. Ayan, may kalapit ka ngayon, mga kapatid, pero malayo sa Panginoon. O pwede yun. Yung katawan ay nasa church, pero ang puso wala kay Lord. Hello? Pwedeng andyan ka, pero ang puso wala na kay Lord. Pusuan mo ulit ang katabi. Puso, puso, puso. Meron kayang ganito na sa atin? Na nasa church, pero ang totoo, wala kay Lord. Nagiging malapit tayo sa isa't isa, pero malayo na sa Panginoon. Nagagawa pa rin nating dalhin ang ating katawan, pero ang puso ay hindi na natin madala sa Panginoon. Iba na ang laman ng puso. Mga kapatid, hindi na para kay Lord. Pag tinignan kaya ang puso mo ngayon, sino kaya ang tinitibok? Ayan. Alam niyo, ang isang backslider kasi nakakaranas ng bumalik sa dati ng pamumuhay. Ganun po ang mga backslider. Yung ginagawa mo na, yung dati mong ginagawa na hindi na dapat ginagawa, hindi mo na ginawa, tapos binalikan mo na naman. Ginawa mo na naman, mga kapatid. Pero tandaan nyo, may tinatawag na backslider indeed action. So ito mga nakababalik pa yan sa Panginoon. Para, halimbawa, mga gawain yun. Halimbawa, ganito. Nung hindi ka Kristiyano, mabisyo ka. Lahat ng bisyo nasa iyo. Lahat ng bisyong ikasasama ng katawan mo. Lahat ng bisyong ikasasama ng iyong buhay, maging kasama sa buhay mo. Mga bisyong gano'n. Hindi naman lahat ng bisyo masama, mga kapatid, ha? Pero may mga bisyong nakakasira talaga ng katawan,
nakakasira ng mga kasama sa buhay. Ano po, dati hindi ka Kristiyano, normal yun. Dahil nasa kasalanan. Pag naging Christian ka, so unti-unti yung bisyo mo nawala na. Nagtuloy-tuloy ka sa Panginoon. Alang, unti-unti, dahil hindi naging mapagbantay sa puso, ano po, naging bukas tayo sa mga bagay na magpapatigil sa atin sa paglapit sa Panginoon, mga bagay na tinanggap mo yung makapagpapalayo sa Panginoon, hanggang lalayo ka na kay Lord, hanggang tumalikod ka na sa Panginoon. Ano ang pagiging backslider? Nakatalikod ka kay Lord. Pag nakatalikod ka kay Lord, anong gagawin mo? Hindi mo na magagawa yung mga bagay sa Panginoon. So anong gagawin mo? Yung dati mong ginagawa na wala ka sa Panginoon. Kaya babalik ka na naman sa pagbibisyo. Pero, did yun, backslider indeed. Ibig sabihin, kung sa mga gawain yung bumalik ka, pero may tendency pa rin, mapabalik ka rin uli sa Panginoon. Amen? Pwede uling matigil yun. Parang sinubok mo lang uli. Dating sinubukan mo na, binago ka ng Lord, parang na-convince ka na naman, subok nga uli. Parang sinubukan mo lang uli. Pero wala rin naman talagang mangyayari. Na-realize mo yung hanggang sa sinabi mo, hindi na talaga ako dito. Babalik na uli ako sa Panginoon. Amen? Pero, ang matindi, yung backslider in heart, yung sa puso talaga, mga kapatid, ito na talaga yung lumayo na talaga sa Panginoon. Ito na talaga yung nagdesisyon na tumigil na at kahit sa paglilingkod ay wala na, mga kapatid. Ayan sabi ng Jeremiah chapter 2, verse 13, dalawa ang kasalanan ng aking bayan. Tinalikuran nila ako. Ako na bukal na nagbibigay buhay. Pasinin niyo, bukal na nagbibigay na ng buhay. Ito, pinag-uusapan dito, mga mananampalataya, mga Kristiyano na, mga kapatid. Pero nagawa pa rin nilang talikuran ang Diyos. At humukay sila ng mga balon, yung sarili nilang sikap, yung sarili nilang diskarte, without the guidance and direction coming from God. Humukay na sila ng sarili nilang balon, samantalang may provision na si Lord. Sabi nga ni Lord, I will supply all your needs. I am the owner of everything, creator of everything. Nasa Kanya na ang lahat, pero pinipilit pa rin natin sa sariling diskarte natin. Ngunit, anong sabi rito? Mga balong butas na walang naiipong tubig. At the end of the day, you will realize that. Dead end. Wala rin pala. Katulad ni Haring Solomon, sinikap niya ang tatlong bagay, magpakayaman, magpakasikat, at magpakaligaya. Pero sabi niya, everything, vanity, vanity, everything is vanity under the sun. It's useless, meaningless. Wala rin pala without God. Amen? Kaya dapat laging kasama si Lord. Sabi mo sa kanila mo, kasama mo ba si Lord? Jeremiah 2:19, paparusahan ka ng sarili mong kasamaan. May consequence. Ipapahamak ka ng iyong pagtalikod sa akin. Mararanasan mo kung gaano kapait at kahirap ang mawalan ng takot at tumalikod kay Yahweh na iyong Diyos. Ako ang Panginoong Yahweh, ang makapangyarihan sa lahat, ang nagsasabi nito. Mahalaga sa Panginoon na tayo ay nagtutuloy-tuloy. Amen? Alam nyo, hindi, talagang gano'n, hindi lahat gumaganda ang buhay, mga kapatid. Hindi natin, pero tandaan ninyo, hindi natin kailangang mamili. Hindi natin kailangan mamili. Pag sa Diyos talaga, huwag ka nang mamili. Ano po, ibig ko sabihin, huwag yung kapag blessing, praise the Lord. Pag walang blessing, erase the Lord. Namimili ka tuloy, mga kapatid. Pag maganda po, praise the Lord. Masaya tayo. Hindi ganun yan, mga kapatid. Na kapag hindi naging takbo ang sitwasyon, hindi naging maganda ang kalagayan sa buhay, na tayong pagpapatuloy ng pagpupuri at paglilingkod sa Diyos. Hindi mo kailangan mamili. Dapat sold out tayo. Pag sa Diyos, tuloy-tuloy tayo dapat. Amen? Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Kasi minsan yung iba nagkakadahilan, mga kapatid. Minsan akala natin, dala lang ng sitwasyon. O kamusta ka na? Ba't di ka nakadadala? Alam mo naman sitwasyon ngayon, Pastor, mahirap na. Mga akala mo yung mga issue ng kalusugan, o yung pagtatrabaho, o yung hanap buhay, ba't di ka nakadalo? Ay, huwag kayo mag-alala. Pastor, ang puso ko ay nasa Panginoon pa rin. Yun nga lang, hindi na ako nakakadalo. Pasensya na kayo. Masyado lang talaga akong busy. Masyado lang ako maraming ginagawa. Baka hindi naman talaga yun ang dahilan, mga kapatid. Baka ang talagang dahilan, issue na ng puso yan.
If there's a will, there's a way. Pero kung talagang ayaw, maraming dinadahilan. Pero hindi talaga yun ang dahilan. Dinadahilan. Ang dahilan talaga, issue ng puso. Amen? Baka puso na yan, kapatid. Baka wala na si Lord dyan sa puso natin. So paano natin maiiwasan tumalikod sa Diyos? Unang-una, magpakumbaba tayo. Ano ibig sabihin ng pagpapakumbaba? Inaamin natin, apart from you, I can do nothing. Kung ako'y hiwalay sa iyo at wala ka sa buhay ko, wala akong magagawa. Kaya hindi mo kakayaning hindi nakikipag-usap sa Diyos. Hindi mo kakayaning hindi ka haharap sa Diyos. Kaya may prayer na ibinigay sa atin. Merong devotion, pagbabasa ng salita ng Diyos. Sapagkat dito nanggagaling ang pananampalataya. Lahat naman tayo may pananampalataya. But there is the right kind of faith na hinahanap ng Diyos sa atin. Tamang pananampalataya. Ayan, nakaupo ka, inisip mo bang mabuwal ka dyan? Hindi mo inisip na mabuwal ka dyan. You have faith. Sumasakay tayo ng sasakyan, inisip mo bang madidisgrasya ka? Tinatanong sa bawat sakay mo ba, ng tricycle, ng jeep, o ano man yan, ng eroplano, barko, kinakausap mo lagi yung driver? Marunong ka ba mag-drive? Sigurado ko bang makakarating tayo sa pupuntahan natin? Hindi. Kampante ka, natutulog ka pa. Diba? That's faith. Pero hindi yun yung faith na kailangan ng Diyos sa atin eh. Hindi po ba? Ang kailangan ng Diyos sa pananampalataya ay yung nanggagaling sa kanyang mga salita. Na anumang sitwasyon, kalagayan natin sa buhay, nagagawa mong paniwalaan ang salita ng Diyos. Amen? That's the right kind of faith. To those who have faith and those who have believed, nothing shall be impossible. Bakit? Sapagkat ang pinaniwalaan mo ay salita ng Diyos. Amen? Ang sinabi niya ay sinabi niya. Ay importante, nagpapakumbaba tayo, mga kapatid, kung para maiwasan natin ang pagtalikod sa Diyos. Pangalawa, mahalaga po ito, yung pagsisisi at pagpapatawad. Bantayan mo yan, yung puso natin, sapagkat nasa ang puso, nasusugatan ang puso, nababasag ang puso. Sino ba rito yung mga sugatang puso ngayon, mga kapatid? Ha? Kaya importante, siyempre, ang puso natin, yan ang kalagayan ng buhay mo, mga kapatid, minsan yung isang kasalanan, pag hindi mo binantayan yan, mga kapatid, may kasunod pang kasalanan yun. Nag-i-invite pa ng kasalanan yan. So bantayan mo yan, kaya may pagsisisi. Sabi natin pagsisisi. Yung pag alam mong kasalanan, repent agad, bantayan mo yan. Kasi pag hindi mo binantayan yan, may nakapasok na, di ba? Ikaw din magpapaalis niyan. Ikaw ang bantay niyan eh. Amen. Alam mo, mga gwardiya na nagbabantay, sa mga binabantayan nila, pag may nakapasok na pinagbabawal na, bawal pumasok pero may pumasok, anong gagawin niya? Sisitahin yun. At kapag bawal talaga, anong gagawin niya? Paalisin niya yun. Ganon ang nagbabantay sa puso. Kapag may nakasakit sa'yo, anong gagawin mo? Gusto mo ba ng ganon? Iba, inaalagaan yung ganon eh. Huwag mo alagaan yan, di makakabuti sa'yo yan. Kaya guard your heart. Ikaw ang may karapatan. Paalisin mo yan. Amen. Paano? Pagsisisi. Huwag mo alagaan ang kasalanan, di makakabuti sa iyo yan. Amen. Yung mali, hindi makakabuti. Paano mo yan? Paano mo papaalisin? Repentance. Magsisi tayo. At ano yung ikalawa dyan? Pagpapatawad. May mga taong hindi mo may iwasan, hindi mo kontrolado, makakasakit sa iyo yan. Dapat marunong ka magpatawad. Well, in fact, hindi po pwedeng magkahiwalayan. Hindi pwedeng magaling ka lang magsisi pero hindi ka marunong magpatawad. Ang isang katotohanan, ang tao mapagsisi, marunong magpatawad. Bakit hindi ka makapagpatawad? Kasi hindi ka naman talaga nagsisisi. Feeling mo, ikaw lagi ang tama. Ikaw lagi matuwid, sila lagi mali. Kaya hindi mo rin nakikita na kailangan mo rin magsisi araw-araw sapagkat araw-araw nagkakasala ka rin. Hello? Kapag inugali mo magsisi, sino kayo? Para hindi makapagpatawad dahil ikaw ay humingi rin ng tawad. Kaya hindi mo pwedeng paghiwalayin yan eh. Pag ikaw mapagsisi, mapagpatawad rin. Walang tao mapagsisi na hindi marunong magpatawad. Ang tao mapagpatawad, automatic na ang tao mapagsisi, automatic na kapagpatawad po yan, mga kapatid. Amen?
Palakpakan natin si Lord. Hallelujah! Diyan tayo makakaiwas ng pagtalikod sa Diyos. Dapat nakahanda tayo magsisi kung tayo ang nagkamalit, nagkasala. Pero kung tayo man ang nasaktan at may mga taong nagkasala sa atin, tandaan mo, di ba, nagawa mo magsisi, magagawa mo rin magpatawad, mga kapatid. Amen? Wala namang marunong magpatawad, di marunong magsisi. Walang ganon. Pero merong nagsisisi, hindi nagpapatawad. Kaya lang yung pagsisisi mo kasi, minsan mababaw ang pangunawa mo dyan. Ang totoong pagsisisi, mga kapatid, hindi mo lang inaamin na may mali ka, binabago mo rin yung pagkakamali mo. Marami kasi, sige, mali na. Ba't pa ulit-ulit ka? Inamin mo lang kasi. Sige, para to pacify. Kunyari, meron kang ganong asawa, di ba? Sige, mali na ako, tumigil ka lang. Tapos, gumagawa ko uli ng mali. Bakit? Hindi ka naman kasi nagsisisi. Hindi repentance ang tawag doon. Ang tawag doon, remorse. Ano yung remorse? Inamin mo na mali ka, pero hindi mo itinama yung pagkakamali mo. Ang repentance, inaamin mong mali ka, at pagkatapos, itinatama mo yung pagkakamali mo. Amen? Kasama yon. Kaya pag true repentance, there is forgiveness. Meron ding pagpapatawad yan, mga kapatid. Amen? At pangatlo, para tayo makaiwas at tumalikod sa Diyos, importante po yung paglilingkod sa Diyos. Dapat lagi tayong konektado sa Diyos. Kaya niya tayo binigyan ng kaloob. Pwede naman sanang wag na. Kaya lang, ang buhay kasi hindi lang panlupa. Sabi ko nga sa inyo, hanggang sa langit po ito, mga kapatid. Kaya, bagamat may kanya-kanya tayong talento, di po ba? Kung ang talento mo umawit, di umawit ka lang sa mga nightclub, gamitin mo naman yan sa mga bidyoke. O pa pwede, bakit pinapagamit pa rin ni Lord dyan dito sa simbahan? Kung nagagawa mo kumanta sa bidyoke, kung nagagawa mo kumanta sa mga kung saan-saan dyan, ba't di mo magamit sa Panginoon? Hindi ka naman bibigyan ni Lord. Halimbawa, meron kang talent, pinanganak ka, magaling kang kumanta. Tapos pagdating sa simbahan, bibigyan ka ng pagsayaw. Hindi ganun yun. Ang gagamitin mo rin, kapatid, bibigyan ka rin ng kaloob, yung kakayahang makaawit sa simbahan. Para manatili tayong konektado sa isa't isa. Kasi mahirap yung nag-iisa ka at manatiling konektado sa Diyos. Ulitin ko mahirap yung nag-iisa ka at mapanatili mong konektado ka sa Diyos. Mahirap yan, kapatid. Bagamat maraming sumubo, pero nahiwalay din sa Diyos. Kaya, ginawa ng Diyos, yung mga kaloob na yan, ipaglingkod daw natin sa isa't isa. Para manatili tayong konektado sa isa't isa. Kasi pag konektado tayo sa isa't isa, malamang mananatili tayong konektado sa Diyos. Amen? Palakpakan natin. Kaya dapat tayo, naglilingkod tayo, mga kapatid, para manatili tayong nakaharap sa Diyos. Amen? At pangatlo na dapat nating bantayan, mga kapatid, guard against an ungodly heart. Yung mga hindi sa Diyos, yung mga hindi makadiyos, yung mga laban sa Diyos, naku, babantayan din natin yan, mga kapatid. Dapat maintindihan natin, malinaw sa atin kung ano ang sa Diyos, kung ano yung ikinasisiyan ng Diyos, kung ano yung ikinalulugod ng Diyos, at kung ano yung ang hindi sa Diyos, kinamumuhian ng Diyos, hindi sinasang-ayunan ng Diyos, at hindi kalooban ng Diyos. Bantayan natin yan, yung puso natin, mga kapatid. Pag hindi sa Diyos, huwag nating hayaang pumasok sa puso natin, mga kapatid. Amen? Maging maingat po tayo dyan, mga kapatid. Kaya dapat si Lord lagi ang number 1 sa puso natin. Amen? Dapat walang papalit sa lugar na yan, sapagkat the only place of God in our lives, especially in our heart, is being number 1. Pusuan mo nga yung katabi mo, si Lord ba ang number 1 dyan? Si Lord ba ang nakapwesto dyan, mga kapatid? So tiyakin natin na si Lord ang pangunahin sa buhay natin. Si Lord ang prioridad sa buhay natin. Si Lord ang focus ng buhay natin. Amen? Anumang bagay na mauuna sa ating relasyon sa Diyos, maaaring maging tinatawag po yan kapag inilagay mo sa number 1 ng buhay mo yan, sa unahan ng buhay mo yan, idolatry yun.
Bakit? Kasi yung number 1 sa Diyos lang yon. So pag naglagay ka ng iba, nagiging Diyos yun. Iisa lang naman ang totoong Diyos. Amen? So pag naglagay ka ron, ang tawag na doon, Diyos-Diyosan. Hindi Diyos yan. Hindi ko naman talaga Diyos yan. Nilagay mo sa number 1. Diyos lang ang dapat na nandyan. Inilagay mo. Anong ibig sabihin? Saan mo inilagay ang Diyos? Are you getting it? Saan mo inilagay si Lord? Kapatid, asaan? Si Lord. Sa buhay mo. Dapat nandyan lang yan. Kung talagang meron kang Diyos na kinikilala, dapat nasa number 1 lang yan. Hindi mo siya pwedeng kilalaning Diyos ng buhay mo kung nasa number 2. Hindi mo siya pwedeng kilalaning Panginoon kung sa number 2 siya. Hindi. Pag kinilala mo siyang Panginoon, isa lang ibig sabihin nun, ginawa mo na siyang number 1 sa buhay mo. Amen? Sige, palakpakan natin si Lord. Kahit ang magagandang bagay, mabubuting bagay, hindi mo pwedeng ilagay sa number 1, mga kapatid. Hindi po pwede, kahit yung paglilingkod mo, hindi pwedeng yan ang maging number 1 at priority mo. Hindi ganun yun, mga kapatid. Lord, naglilingkod naman ako sa'yo, pero hindi ka number 1. Pwede ba yun? Amen? Kaya gusto ni Lord buong puso Hindi lang siya bahagi ng puso natin. Dapat buong puso si Lord susunod sa atin. Pag buong puso si Lord ang nasusunod, isa lang ibig sabihin nun, siya ang nasa unahan. Anong maganda pag si Lord ang nasa unahan? Basahin muna natin Ezekiel 14:3. Anak ng tao, ang mga taong iyan ay nagmamahal sa mga Diyos-Diyosan na siyang nagtulak sa kanila sa pagkakasala. Kaya hindi ako makakapayag na humingi sila ng payo sa akin. Hindi po pwedeng wala sa unahan si Lord tapos lalapit tayo sa Kanya. Kung gusto mo talagang pakinggan ka ni Lord, tugunin ka ni Lord, ilagay mo muna siya sa unahan ng buhay mo. Amen? Wala dapat humihigit sa Panginoon. Amen? Ano mang bagay, wala dapat umagaw sa pwesto ng Panginoon sa buhay natin. Hindi naman pagiging selfish ni Lord yun. Hindi, alam ni Lord kasi pag wala siya sa unahan, mapapahamak tayo. Kaya nga siya tagapagligtas, mga kapatid. Amen? Sabi mo sa kanila, hindi ikaw ang tagapagligtas. Tanging si Lord ang tagapagligtas. Hindi mo kaya minsan hindi natin magawa mag-sacrifice para kay Lord. Kasi wala siya sa unahan talaga ng buhay natin. Sa iba, nakakapag-sacrifice tayo. Kasi yun ang number 1 mo Yun ang pangunahin mo Sino man pangunahin sa buhay mo, kaya mo mag-sacrifice. Pero kung talagang si Lord ang number 1 sa buhay mo, kahit sacrifice, kaya mong gawin para kay Lord to, para sa ito, Panginoon. Okay lang yan, walang problema. Bakit? Ikaw naman ang number 1 sa buhay ko Kaya mo mag-sacrifice. Minsan, mas pinapahalagaan patuloy natin yung mga bagay na bigay ng Diyos kaysa sa nagbigay. Dapat mas pahalagahan mo yung pinagmumulan, yung nagbibigay, mga kapatid. Amen? Tingnan nyo sabi ng Bible, God will supply all your needs according to His riches. Ibibigay ng Diyos ang lahat ng inyong kailangan mula sa kayamanang hindi mauubos. Bukal ng buhay, mga kapatid. So paano mo ngayon tatanggihan ang Diyos-Diyosan sa buhay mo? Kaya guard your heart. Search. Meron pa sa, yung titignan mo dyan, yung number 1. Kasi pag, di ba lagi kong illustration sa inyo ito, hanggat naging tama yung umpisa mo ng pagbabutones, everything follows. Pero pag dito, mali na. Pwede mong pangalawa maisuot sa butas pa rin. Pangatlo maisuot pa. Pero pagdating ng dulo, at the end of the day, anong makikita mo? Mali. Bakit? Umpisa pa lang, mali na. Kaya, bawat araw, tingnan mo ang puso mo. Si Lord ba talaga ang laman ng puso ko? Opo. Pero, saan nakalugar? Andiyan naman siya sa puso ko. Saan nakalugar? Maraming laman ng puso mo Hindi lang naman isa laman ng puso mo Amen? Maraming laman yan. Ngayon, nandyan si Lord. Pero saan nakalugar?
Paano natin tatanggihan na merong ibang mailagay sa number 1 ng puso mo, maliban sa Diyos? Una, ilagay mo sa unahan ang Diyos. Lagay mo siya lagi sa unahan. Siguraduhin mo, siya lagi ang nasa unahan. Para pag may problema ka, siya lagi ang nakikita. Pag may pagsubok ka, siya lagi ang nakikita mo. Kapag may pangangailangan ka, siya lagi ang malalapitan mo. Bakit? Siya lagi nasa unahan mo. Kaya minsan, puro problema lang ang nakikita mo. Puro pagsubok lang nakikita mo. Kung sino-sinong nakikita mo. Bakit? Hindi mo makita si Lord eh. Asan si Lord? Ando sa likod. Wala sa unahan. Kaya nga minsan may panalangin kayo naririnig, di ba? Lord, itago mo po ako sa iyong banal na likuran. Anong ibig sabihin nun? Ikaw po ang mauna sa akin. Para anumang sitwasyon at kalagayan sa buhay, ikaw agad ang nakikita ko. Kaya kung nasaktan man tayo, mga kapatid, makikita mo agad si Lord na nasaktan din. Hello? Kung magkasala man tayo, si Lord agad ang mo at maalala mo yung dugong dumaloy sa kanyang katawan upang maging malinis pa rin tayo sa lahat ng ating karumihan. Bakit ka? Siya lagi nasa unahan ng buhay mo. Amen? Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Kaya ilagay mo lagi si Lord sa unahan. Para anumang sitwasyon, kalagayan sa buhay, si Lord lagi ang nakikita mo. Amen? At nagbibigay ng pag-asa sa iyo yan, mga kapatid, sapagkat hindi nalilimutan yung ginawang sakripisyo ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo, pagpapadama ng pag-ibig sa iyo ng Diyos na hindi nagmamaloy ngayon, bukas at magpakailanman. Si Lord laging nariyan, hindi tayo iniiwan. Bakit? Ayan, lagi mo siyang nakikita. Lagi kasing nasa unahan mo. Hindi kanyang pababayaan sapagkat siya ang nasa unahan ng buhay mo. Huwag mo hayaang ma-overtake ka niya ng mga problema at pagsubok. Lagi mo siyang ilagay. Pangalawa, itakwil ang masamang gawain, siyempre. Pag masama, masama. Kay Lord, ang masama, masama. Ang mabuti, mabuti. Sa tao, masama na, minamabuti pa. Tapos yung mabuti, minamasama. Ganyan. Ginawa mo na ng tulong, binasama pa. Ganyan ang tao. Pero sa Diyos, gumawa ka ng mabuti. Talagang mabuti yan. Ginagantimpalaan ng Diyos yan. Amen? Pero pag masama, masama rin talaga kay Lord John. May consequence talaga yon, mga kapatid. Ang tao, minsan compromising yan eh. Compromiser eh. Oh, ginawa ka na lang masama. Hindi, okay na yun, okay na yun. Anong okay na yun? Hindi okay yun. Masama yun eh. Ang okay, yung mabuti. Amen? Kaya masarap magtiwala sa Diyos. Amen. Pero dapat, pag nagtiwala tayo sa Diyos, itakwil ang lahat ng sama. Sasamahan tayo ng Diyos. Pangatlo, iwasan ang mga maglalayo sa Diyos. Dapat iwasan mo yun, mga kapatid. Ano lang ba nakapagpapalayo sa Diyos? Kasalanan. Ano lang ba magpapalayo sa Diyos? Kasamaan. Alam niyo, wag mo sabing mabuti ako nagpapalayo sa Diyos. Hindi mabuti yon. Masasabi mo lang mabuti ang isang bagay, anumang bagay, at sino man, kung yan ay nagpapalapit sa iyo sa Diyos, nagpapanatili sa iyo sa Diyos. Pero kung sasabing, mabuti naman ito, kamusta ka na? Mabuti naman, nasa ka na. So hindi mo pwede sabihin, kamusta ka na? Mabuti naman. Kamusta ang puso mo? Mabuti naman. Pero nasa na si Lord? Mukhang iba na mahal mo Mukhang iba na loves mo Mabuti ba yon? Hindi mo pwede sabihin mabuti yon. Sige, so, kumusta ka ng backslider? Sagot agad yan, mabuti naman. Ang talagang mabuti, mga kapatid, yung kasama natin si Lord sa buhay natin. Amen? Nagpapalapit sa Diyos. Pusuan mo uli yung katabi mo. Kamusta na? Faithful pa ba? Kamusta? Stable pa ba? Kamusta? Godly pa ba? This time,
ang pupusuan naman natin yung sarili natin. Baka puro tayo, pinupusuan mo lang yung katabi mo. Bakit hindi natin patingin kay Lord ngayon? Yung puso naman natin. Yan ang gawin natin ngayon. Harap tayo sa Diyos. Hindi man tayo naging tapat, kagaya na sinabi ko sa inyo, si Lord, nananatiling tapat yan. Hindi nagbabago. Gaano ka man nalayo sa Diyos, hindi ka naman iniwan ng Diyos. Pwede tayong bumalik. Gaano mang kalaki ang kasalanan na nagawa mo, ang Diyos, mapagpatawad na Diyos yan. At kung kailangan mo ng bagong puso, nagbibigay ang Diyos ng bagong puso na magiging tapat, mananatiling nakaharap sa Kanya, at kailanman hindi lalayo sa Diyos. Bagong puso. At pag binigyan ka ngayon ng bagong puso ng Diyos, bantayan mo yan. Guard that heart. So today, if you need to get a new heart, you can get it. Si Lord ang nagbibigay niyan. Let us all stand up.